Alamin muna natin ang sitwasyon sa loob ng Senado ilang oras bago ang pagsisimula ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Nakatutok sa Senado si Sheena Torna. Sheena, magandang umaga. Admar, Jade, magandang umaga. Set na nga ang Senado na magsisilbing impeachment court para nga sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte simula ngayong araw. Alas 2 ng hapon ay formal nang sisimulan ng Senate Impeachment Court ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte. 4 na articles of impeachment ang kinakaharap ng Vice Presidente. Kabilang dito ang Article 1 o ang umano'y maling paggamit ng confidential funds. At ang Article 2 na may kaugnayan sa umano'y hindi maipaliwanag na yaman nito. Kasama rin ang Article 3 o ang umano'y panunuhol at korupsyon sa Department of Education o DepEd. At ang Article 4 o ang umano'y pananakot kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa ilalim ng pre-trial order na inilabas ng impeachment court, 11 araw na trial dates ang itinakda para sa pagtalakay ng Article 4, 31 araw naman para sa Article 1, 8 araw para sa Article 3 at 12 araw para sa Article 2. Sa kabuuan, umabot sa 62 araw na trial dates ang hiniling ng prosecution panel sa Senate Impeachment Court para sa paglalatag ng kanilang mga ebidensya at mga testigo. Samantala 30 araw naman na trial dates ang hiniling ng defense team ni VP Sara Duterte. Magtatagisan ng ebidensya at argumento sa impeachment court ang bawat legal team ng depensa at prosecution. Ang House Prosecution Panel ay binubuo ng 11 miyembro sa pangungunan ni Lead Prosecutor Representative Jervil Luistro. Samantala 16 na abogado naman ang bumubuo sa defense team sa pangungunan ni Attorney Sheila Sison. Aabot sa 57 witnesses ang ihaharap ng prosecution, habang 45 naman ang ihaharap ng depensa. Pero sa mga nabanggit na bilang, 17 ang common witnesses ng magkabilang panig. Samantala noong Biyernes, July 3, nagsumite ng manifestation ng House Prosecution Panel sa Impeachment Court ng listahan ng mga haharap sa unang 3 araw ng impeachment trial. Kabilang sa mga unang tatayong testigo sina NBA BARM Regional Director Attorney Jeremy Lotok, NBA Senior Agent John Mark Calilong at ang mga opisyal ng House of Representatives, kabilang na si Captain Belinda Bello. Matatanda na una na ring naghain ng manifestation ng defense team ni VP Sara Duterte sa Senate Impeachment Court na humihiling na ibasura ang mga articles of impeachment. Jade and Admar, sa mga oras na ito ay payapa pa dito sa loob ng Senado. Wala pa namang nangyayaring mamibigat na mga istorya dito at wala pa rin tayong nakikita mga senador. Pero mamayang alas 8 magkakaroon ng flag sem na papangunahan yan ni SP Gatchalian. Magkakaroon din siya ng speech at 10 a.m. naman ng umaga mamaya ay magkakaroon ng caucus itong majority senators para isapinal at pag-usapan nga kung sino ba talaga yung tatayong presiding officer. Dahil base nga sa Senate rules or sa impeachment rules, dapat yung Senate President yung uupong presiding officer. Pero doon nga sa inamyandahang Senate rules ay maaring pumili yung mayorya kung sino ba talaga yung ilalagay nila na presiding officer na papanguna or mangunguna nga sa impeachment trial. At umuugong na nga yung pangalan ni Senator Cheese Escudero. Pero una na rin iginiit ni SP Gatchalian na siya talaga yung magiging presiding officer bilang siya din yung Senate President. At yung expectation din natin mamaya, sinabi din ni SP Gatchalian sa unang araw ng impeachment trial ay magiging magaan muna. Magkakaroon muna ng mga preliminaries, kumbaga ipapakilala kung sino yung mga presiding officers, senator judges, kung sino-sino yung mga abogado mula sa prosecution at doon sa defense team ni Vice President Sara Duterte. Magkakaroon muna ng mga speeches yung magkabilang panig. Wala muna raw, sabi ni SP Gatchalian, na mga ihaharap, na mga mabibigat, na mga ebidensya at maging mga testigo. At sa mga oras na ito ay tiniyak na rin, naka-full alert na rin yung seguridad dito sa loob ng Senado ng Office of the Senate Sergeant at Arms. Bukod doon sa 6,000 na mga pulis na nakadeploy sa labas ng Senado ay magkakaroon din ng mga pulis at maging ng USAA dito sa loob ng Senado. At patungkol naman doon sa BIR box, sinabi ni SP Gatchalian, pagdedesisyonan mamaya kung bubuksan ba talaga yung BIR box. Pero una na rin sinabi ni Senator Ping Lacson na ibabalik nila doon sa House of Representatives
representatives yung BIR box at Marjade. Isang tanong lang, Sheena, doon sa parte ng minority, meron ba silang mga pahayag na yung liderato ng minority na sila ay dadalo, lalo na yung available? Wala namang isang minority senators na nagkumpirma na hindi sila dadalo, Admar, dito nga sa mangyayaring unang araw ng impeachment trial. Pero una na rin nagpasabi itong si Senator Robin Padilla na kung ilalagay mang presiding officer si Senator Chis Escudero ay tututulan nila ito, Admar. Maraming salamat si partner Sheena Torno, live mula dyan sa Senado. Nakatutok po para po sa pag-uumpisa mamayang hapon ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Bago pa man magsimula yung presentasyon ng mga ebidensya sa unang araw po ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, inaasahang magpapasyahan ng Senate Impeachment Court ang kapalaran ng kontrobersyal na Big Green Box. Narito balita ni Angel Pastor live dyan sa Senado. Angel, magandang umaga. Yes, magandang umaga mga kapartner. Ngayong araw nga ay magkakaalaman kung bubuksan ba o isasauli ng Senate Impeachment Court itong ang controversial na BIR Green Box na naglalaman umano ng mga tax record ni Vice President Sara Duterte. Formal nang sisimulan ngayong araw ng Senado 2:00 ng hapon ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Isa sa mga inaasahang tatalakayin sa unang araw ng paglilitis kung ano ang magiging desisyon ng Senate Impeachment Court sa BIR Green Box na naglalaman umano ng mga tax record ng Vice Presidente at ng kanyang asawang si Attorney Mans Carpio. Ngunit ayon kay Senator Ping Lacson, napagkasunduan sa caucus ng mga senador noong Biyernes na ibalik ang selyadong kahon sa House Prosecution Panel dahil wala umanong legal na batayan para manatili ito sa kustudiya ng Senado. Ayon pa kay Lacson, hindi trabaho ng Senate Impeachment Court na buksan ito. Walaan niyang otoridad ang Senate Impeachment Court na pangalagaan ang ebidensya na hindi dumaan sa prosekusyon o depensa. Una nang pinagdebatehan ng prosecution at defense panel kung dapat bang buksan ang naturang kahon. Dahil walang naging kasunduan, ipinaubayan nila ang usapin sa Senate Impeachment Court kaya hindi ito formal na namarkahan bilang ebidensya sa pre-trial conference. Kwenesyon din ni Lacson kung bakit tinanggap at ipinasa ng House Prosecution Panel ang selyadong kahon nang hindi muna kumukuha ng kinakailangang otoridad na hinihingi ng batas. Anya, alinsunod sa National Internal Revenue Code, maaari lamang buksan ang naturang kahon kung may nakasulat na pahintulot mula sa Pangulo. Batay sa rekomendasyon ng Bureau of Internal Revenue at Department of Finance at kung mismong si Vice President Sara Duterte ang magbibigay ng pahintulot. Ayon naman kay Senate President Sherwin Gatchalian, inaasahang magkakaroon ng linaw sa issue ng BIR Green Box ngayong unang araw ng impeachment trial. Bukod dito, inaasahang ilalatag ng House Prosecution Panel ang Article 4 ng Articles of Impeachment na tumutukoy sa aligasyon ng pagbabanta umano sa buhay ng Pangulo, ng First Lady at ni dating House Speaker Martin Romualdez. Magkakaroon din ng opening statements ang prosecution at defense panels. Nauna nang sinabi ng kampo ni Vice President Sara na umaasa silang mauunang resolbahin ng impeachment court ang mga manifestation na nakapaloob sa kanilang sagot sa Articles of Impeachment. Samantala, naghanda na rin ang House Prosecution ng mga testigo sakaling magkaroon ng sapat na oras upang maipresenta ang mga ito. Para sa paglilitis, maglalaan ang Senado ng 151 na upuan sa session hall, 45 para sa mga panauhin ng prosekusyon, 45 naman para sa depensa at 61 para sa publiko. Mga kapartner, update lang sa katatapos nga lang na flag raising ceremony dito sa Senado ay nagbigay ng kanyang maikling talumpati itong si Senate President Sherwin Gatchalian at binigyang diin niya na hinihingi niya ang tiwala ng publiko sa kanyang panunungkulan bilang Senate President na hindi gagawa ng anumang hakbang ang liderato ng Senado na ikasisira umano ng institusyon. At sa isang ambush interview rin, matapos itong flag raising ceremony ay kinumpirma mismo ni Senate President Gatchalian na nasa Senate Impeachment Court nga itong controversial na BIR box at
nakatakda nga itong talakayin ngayong araw sa unang araw ng impeachment trial at dito sa Senado kung pagpapasyahan, kung bubuksan ba o ibabalik ito sa House Prosecution Panel. Mga kapartner. Angel, present ba? Inaasahan ba nating present lahat ng mga senador ngayong araw na ito? O may mga ilang senador ang nagsabing hindi sila dadalo sa impeachment trial ng Vice Presidente? Jade, as of now ay wala pa tayong kumpirmasyon kung yung 22 senador na ay dadalo ba o present dito sa unang araw nga ng impeachment trial. Pero may mga impormasyon tayo na may ibang senador na nasa loob na ng bisinidad ng Senado, pero wala pa tayong nakukuhang impormasyon kung sino ba sa mga senador na ito mula sa majority and minority ang dadalo o hindi. At yan ang ating antabayanan sa pagtutok natin dito ngayon sa Senado, kapartner Jade. Alright. Maraming salamat, Angel Pastor, live mula dyan sa Senado.